Yan ang Mary Jane Veloso. Ayan, nandyan na po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Andun si Edniel Parosa. Edniel, ayan, kumusta na ang Mary Jane Veloso? Di ba niabot ni Aling Cecil yung pasalubong na pork adobo? Oo nga, kahapon sabi niya Lakay, di ba sa interview mo, ipinagluto niya ng paboritong adobo si Mary Jane. May microwave ba sa Para Women's initin, Correctional? para initin na lang, initin na lang yung adobo, ha? Edniel Parosa, kumusta dyan sa Mandaluyong, sa Women's Correctional? Lakay at Sister El, alam nyo, emotional ang tagpo kanina rito. Maliban doon sa pinaka-presensya ng pamilya, Lakay at Sister El. Pati itong mga tropa nating media man, talaga nagsigawan at sinabing mabuhay ang Pilipinas. Ganoon na lamang itong tagpo kanina dahil pagkakita Lakay ni Mary Jane Veloso doon sa kanyang pamilya, dahil hindi sila nagtagpo sa airport na pala kanina, hindi na naiwasan itong mga magulang ng ating OFW, maging siya nahumagulgol sa iyak at magyakap pa. Nakikita mo Lakay at Sister El sa video na ating ipinadala yung nakita na yung mag-iina. Ayan, oo. Nagkita na sila, ayan. Nagkita na sila. Lakay, grabe, pagdating ni Mary Jane dito, mga around 7 o'clock mga 1 hour pa yung inantay bago dumating yung kanyang pamilya. Nauna yung kanyang mga anak na pinapasok dito sa holding area sapagkat yung kanyang mga magulang ay sumama pa ng bahagya doon sa programa ng grupong migrante sa labas itong Correctional Institution for Women, kung saan nangalampag sila, nanawagan ng full clemency para dito sa ating kababayan. Pagpasok ng mga anak, unang-una ni Mary Jane, kitang-kita yung kanyang tuwa at hindi maitago yung ngiti ng ating kababayan. Pero pagpasok ng sumunod, yung kanyang mga magulang, doon na, pagulgulan na, Lakay, at mahigpit na yakap yung ating nakita. Makikita sa video na patakbo pa nga sinalubong ng kapatid ata ito ni Mary Jane at yung kanyang ama Lakay, hirap na sa paglalakad. Pero tuloy-tuloy pa rin ito sinalubong. Sinalubong itong si Mary Jane at very sweet yung moment dahil pagkayakap nila, pumarap si Mary Jane Lakay sa atin sa gate sa media tapos kumaway siya. Bila pag-indikasyon na kumbaga sinasabi niya na finally, ito na yung moment na inaantay nila. Remember, after 14 years, sigit isang dekada na nakabilanggo itong si Mary Jane sa Indonesia, ay ngayon lamang sila nagkadaupang palad ulit ng ganito sa union ng kanyang pamilya. Ongoing ngayon yung press conference Lakay dito sa aking malaking signal doon sa likod, kaya hindi tayo makapasok pa sa ngayon. Pero inaasahan natin na magbibigay ng detalye itong Department of Justice, of course, yung Bureau of Correction, sa pinakamagiging buhay ni Mary Jane dito. Meron siyang 60 araw na commitment sa loob ng CIW dito sa Mandaluyong, kung saan yung 5 araw, yung mandatory quarantine, tapos yung 55 days, iba pang mga procedures gaya ng medical, orientation at iba pa nadadaanan niya. Pero ang sinasabi sa atin ay bisperas ng Pasko, December 24, ay dito na magpapasko at bibistahin siya ulit ng kanyang mga magulang. Yung pork adobo at yung pastillas Lakay. Pastillas ba? Pastillas. Isa yan sa mga aalamin natin ngayon at request ito Lakay. Personal request ito ni Mary Jane. Actually, yung pork adobo, yung pastillas pala in particular, ang request niya dyan ay dali doon sa Indonesia. If you remember, pupunta dapat yung yung pamilya doon sa Indonesia bago ibalik si Mary Jane dito. Kaya lang, syempre, hindi na pinayagan ng Indonesian authorities dahil pabalik naman na si Mary Jane sa Pilipinas. Yung pastillas Lakay at Sister El, gustong ipatikim ni Mary Jane sa kanyang mga kakosa doon sa Indonesia. Yan ang, mukhang naikukwenta niya na paborito niya at gusto niyang ibida roon. Kaya lang, dahil hindi na nga napayagan, dito na makakatikim ulit ng pastillas itong si Mary Jane. Yung sitwasyon dito Lakay ay of course as expected, grabe yung security. Andito iba't ibang mga opisyal na pamahalaan headed by ASEC Camilo Calabano ng Department of Justice at Bucor Director Gregorio Katapang at babalikan ko kayo dahil ongoing ngayon. Nabibigay sila ng pahayag at update sa biging sitwasyon ni Mary Jane Veloso. Gaya ng sigaw ng inang ng mga nandito, tama, mabuhay ang Pilipinas at dito na ating kababayang OFW nalagay sa death row noong 2010 dahil sa pagdadala ng heroin
Pero na-delay sa kanyang sentensya dahil na-aresto yung kanyang illegal recruiter taong 2015 at ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay napayagang balik dito sa ating bansa. Live pa rin mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.